Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte. Kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora. Dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Hoy! Welcome mga kapatid! It's a Trabaho Tuesday. Yes! Let's do this! Diba? Sa isang bonggang-bonggang Martes. Kamusta naman kayo mga kapatid? Para pa tayo nakaitim, ha? It's 7:33 p.m. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako po ang inyong naughty boy next door, Stanley Chi. Ako naman po ang inyong chinitita, Laila Chicadora. Welcome to Good Vibes! Sana GV kayo. Kung hindi, dagdagan natin yan. Wala man kaming perang ipamimigay. Marami kaming GVing ipapamudmod. Yes. Laklakin nyo lahat ng good vibes namin. Inyong-inyo na. Anli kami yan. Araw-araw yan. Yes, di ba? Oo. Live na live tayo kapatid sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, sa Mega Manila. Sa Iloilo at Bacolod, live rin tayo napapakinggan sa 102.3 FM. Live rin tayo naririnig sa 101.9 FM sa Cebu at Bohol. 101.5 FM naman sa Cagayan de Oro City, 97.5 FM sa General Santos City at 102.3 FM sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 104.7 Kaboses Radio News FM sa Tacloban, Samar at Leyte at 99.9 Kaboses Radio News FM sa Ormoc City. Tayo ay napapakinggan rin sa Signal Play app. Libre po ito, i-download nyo lang po sa signalplay.com at mapapakinggan nyo ang Radyo 5 UFM. Yon, ganun rin yan. At syempre, nasa Facebook Live po kami mga kapatid. Live na naka-broadcast ngayon. So medyo may sabayang pagbigas pong nangyayari sa radyo at sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Yan, Radyo 5 syempre. Okay? So kakaririn natin yan mga kapatid hanggang 9 ng gabi. Yan. Gusto niyo ba ng 9:30? Ayaw ni Danton Remoto. Okay, hanggang 9 lang. Sige, so just keep on sharing mga kapatid ha, para masaya. So sa lahat po ng mga natatraffic, yung mga nanay at tatay natin dyan, baka kasi may husbands din, di ba? Husbands na nagluluto, o baka meron tayong mga working from home. Yan. Sakto, yun ang bisita yung natin. Yung magluluto Oo, di ba? Diba? Lalo na ngayon, di ba? Change of season. And speaking of change of season, wait! Oh my gosh, excited ako dito. Di ba? Kasi nung pandemic, talaga lahat halos work from home. Uy, oo nga. 'Di ba? Unless ikaw ay what do you call this? Kunyari, yung parang ang tawag doon. Apor. Ano yung apor? Apor, ito. Apor hiking, mga ganon? Hindi. A person authorized outside of residence. Okay. Ayan. Or authorized person outside of residence. Apor. Kasi, kumbaga, commodity. Yan. Diba? Hindi, kailangan mo talaga lumabas yung parang on-site ka talaga. Mga nagtatrabaho sa gasoline station, nagtatrabaho sa punerarya, nasa mall ka nagtatrabaho, sa butika, di ba? Yun. Pero paano kung sabihin po namin sa inyong mga kapatid na hindi pa man nagpapandemya, meron ng isang company na nag-workation. Workation with trabaho. Uy, ganda. Ganda yan, ha? Oo. At wait a minute, kaping mainit, it's not just kung saan, sa beach. Ay, nako, yan ang dream. I love it! Yan ang pangarap ng mga karamihan diba? Sa empleyado, ha? Nagtatrabaho ka, kaharap mo beachfront. Grabe, sobrang relaxing siguro na, no? Ba naririnig mo yung hampas ng alon, pagkatapos nagta-type ka lang. Siguro kahit anong stress na iba to sa'yo ng mga katrabaho mo sa Manila, sige lang. Hindi, may stress kapag nabasa yung laptop mo. Ay, hindi ka naman syempre doon sa mismo. Sa beachfront biglang syempre doon sa kubo-kubo. Naanuhan ka ng salt water. Delikado yun, di ba? Correct. So eto na nga, ipasok na natin ang ating bisita, mga kapatid. Please welcome Sir Orly Darnaila ng Baybayin Hub. Yan. Sir, welcome to Good Vibes. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Yes, sir. Sorry, ang daldal namin. Oo nga eh. Kinakabahan ba kayo, sir? Medyo po. Bakit naman? Okay lang yan. Okay lang kabahan. Kinikilig ako kay ma'am eh. Kabahan, sir. Picture ako kay ma'am eh. Nabighani kaya sa ako tumabi, sir. Nabighani siya sa aking kadaldalan. Sir, may sakit pa ako niyan.
Eto sir pabalik na yung mga back to normal na eh. Yung mga iba, inire-require ng mga kumpanya na, oy, bumalik na kayo sa opisina. Ngayon kayo, Baybayin Hub. Yes. Work from home or work sa may beachfront. O, kwento nyo naman sa amin, paano nagsimula ito? Yes. Okay. Yung Baybayin Hub kasi kami naman, no, just to give a background, nag-umpisa kami, meron kaming hostel lang na maliit, yung nasa Manila tsaka sa Cebu. Tapos nung pandemic, of course, yung tourism yung pinakaunang naapektuhan, kasama kami doon. So kami, wala na kaming guest na turista, pero marami kaming kaibigan na foreigner tsaka mga Pilipino na work anywhere. So nung pandemic, pinapunta namin sila sa amin doon sa aming hostel at doon sila tumira ng ilang buwan. So lahat ng kailangan na nandun at ang nangyari noon, yung mga remote worker nagkausap-usap dahil maliit lang ang community that time. At pagkatapos, nag-request sila na magkaroon doon sa resort doon sa may aming kaibigan din. No? Kasi Manila, Cebu yung kami na that time. So yun, all of a sudden, yung hostel namin from surviving, nag-thrive during pandemic because of the mga remote workers. Yes. And etong during lockdown na to, shinare namin yung sa may aming beach doon sa Bolinao, Pangisan nag-umpisa. Ay, maganda Ganda doon, ron. sir. Sir, White Sands doon, Ikwento nyo naman, anong pagkakaiba ng hostel sa hotel? Okay. O, yan na. Yung sa hostel kasi, ito yung mga affordable, no? Yung mga talagang budget friendly ayun yung hostel, mga common, share, Common dorm CR. room, common Ganon, CR. ganon. Sa hotel naman, ito yung medyo syempre, mga may sarili kang kwarto, tapos may sarili kang bathroom, tapos may kamahalan ng konti kumpara doon sa hostel. So, yun yung kumbaga, difference niya. Kumbaga, kapag nagbebenta ka online, hindi para sa maselan. Yun. Tama po, tama po. Kasi diba, kung sino-sino makakasalamuha mo dyan. Tama. Diba, hati-hati kayo ng CR. Tama. Dapat merong manners na, uy, mag-flash naman kayo pagka, Opo. diba? Maghugas naman kayo ng sarili nyong plato. Tama po. So, pwedeng tumira dyan? Opo, yung ginawa po namin, doon po ngayon sa amin sa La Union, no, binuksan po namin siya na ginawa naming workation. Parang in between kami na bago siya sa Pilipinas. No? Hindi kami hotel, hindi rin kami resort. So, ginawa namin, ang tawag namin is a co-living and co-working space. Oh, that's nice. Opo, ayun po yung aming ginagamit na terminology dahil bago lang siya sa Pilipinas. At ang pagkakaiba nito is, of course, kami, pwede sila magluto dun sa kitchen namin. May swimming pool dun, sa beachfront, at may co-working space. Kasi karamihan po talagang kinikater namin dito, yung mga talagang nagtatrabaho ng gusto pinagsasabay ang bakasyon at ang pagtatrabaho, which is ayun po yung working. At maganda dyan, lalo na kunyari, di ba, uso naman yung mga ang kliyente mo nasa ibang bansa. Opo. Di ba? Maganda yan. Kaya marami din kaming na-attract talaga at ngayon kasi ngayong after 2 years nagiging normal na sa mga tao, natatanggap na nila yung work anywhere. Tsaka yung mga work from home, syempre nabe-burn out din sila. Yes. So hindi lang sila basta-basta pwedeng staycation. So nagiging practical na din na sinasabay nila yung workation kasi ang kanilang kliyente nga, freelancer, nasa ibang bansa. Tapos may mga kumpanya naman na inopen na yung kanilang kumpanya bilang traditional na ginawa nilang hybrid. So, yun, doon kami pumapasok para i-welcome sila doon sa co-working, co-living ng Baybayin Hub sa La Union na hindi nasasaktan yung bulsa nila. Yun. Yun yung importante. Pero sir, bago tayo mapunta sa now, as in, kasi marami na rin ang nagfe-face-to-face, paano yung internet connection? Was it stable at that time? O wala tayong naging problema with the internet? Yes. Kasi diba, pag work from home, yan talaga nga hanapin mo. Agawan yan ngayon, di ba? So, paano po yun? So, in our case naman, so far, wala namang nangyari na may nag-brownout, minsan di maiiwasan. Pero sa amin naman, so far, lahat ng aming winelcome doon na remote worker ay hindi naman nagka-problema. Pero tinuturuan namin sila bago sila pumunta doon, ma'am, sir, magdala na po kayo ng extra battery nyo. Akala ko generator. Minsan din, kung pwede lang, no? May mga solar na portable. Yan. Yeah, just in case lang po. Kasi pag mayroon po talagang bagyo rin, malakas hangin, hindi namin talaga rin ginagaranti yung internet dahil mahirap po dahil alam namin nakasalalay ang pangkabuhayan nila sa internet, no? So, yun po ang aming mga adjustment na ginawa. But so far po sa amin naman, lahat naman wala pa naman po nag-complain na hindi sila nakatrabaho ng ilang araw. So, iilan, may mga ilang oras na brownout,
Pero again, ang backup nga namin is yung mga power banks, tas yung mga solar na portable. What is the benefit, sir, sa iyong opinion? What is the benefit of workation? Yun po. Kasi beach di ba? Apo, sinasabi po namin, no, during pandemic, kasi ang etong workation na to nakakadagdag ng, in my opinion, ng productivity, no? At nabubush yung creativity mo. At the same time, parang kunyari, na Manila na lang, di ba? Kunyari, nagda-drive ka, magpa-park ka pa. Dito, pag tumira ka na ng isang buwan, pag napagod ka, hindi mo na kailangan mag-park kasi doon pupunta ka, maglalakad ka lang sa beachfront. So, nakakatulong din po sa akin palagay yung sa mental health, sa stress, no? Dahil traffic lang eh. Opo, Diba? sa traffic pa lang, 2 oras, pa uwi, pabalik, 4 na oras. Dito, nakita po namin yung aming mga guests, tsaka community, tawag namin, kakomunidad namin. Pag stress na sila, nagbibihis lang ng mag-swimming. Yes. After 1.5 or 2 hours, ma'am, babalik doon sa So, sa palagay ko po, nakakatulong din ito sa kanila, no, to improve the quality of life sa simpleng bagay na pumunta ka sa lugar na malayo rin sa stress. Yes. Kasi imbis naririnig mo yung busina, dito nga sabi mo nga maririnig mo yung totoo, hampas ng tubig. Dito kasi ibang hampas ang nangyayari. Iba. Sinalang hampasan dito. Hampasan ng helmet. Diba? Kasi mainit na yung ulo. Diba? So, yun po yung mga advantage. Hampas ng alon. Hampas ng natural resources natin. Sir, bago tayo magtungo dun sa ipapakilala mo sa amin, yan ha. In comparison po, yung kunwari, kami ni Stanley, ayun na namin mag-studio, doon na kami mag-workation na lang tayo. Good vibes! Mag-workation tayo sa LU. Ayan, for example po, 1 buwan kaming mag-workation ni Stanley, ayan ha, sa LU. Kumpara mo, for example, sa isang taong nagtatrabaho with pamasahe and all, magkano po ba yung matitipid nila or gaano po ba kamura kapag ikaw ay naka-workation? Yes, po. Sa amin po, gumawa rin kami ng pag-aaral nga, ikumpara yung lifestyle ng Manila saka doon sa probinsya. Kasi diba, sir, sabi nila lagi, mas murang tumira sa probinsya. May provincial But not all rate. provincias po are created equal. Boracay. Sorry po. Baguio. Sorry po. Yan, but not all provincias po. Yun nga, pero yun nga, sir, di ba? So, for example po, doon po sa co-working living na konsepto, ang konsepto po niyan is shared economy, meaning to say, kaya ako nagiging tipid o nakakamura ang mga bawat tao dahil nasi-share yung common na area. So for example, yung amin pong dorm room or bunk bed, ang monthly lang namin doon is 18,000 a month, no? Sa summer yon. Ngayon naman, kapag mga off-season, mas bababa pa. Yung private room naman, 47,000 a month, pero all-in na po yun. Babayaran mo, wala ka ng tubig, lahat na kasama, tas may internet, pati yung aircon. Kasama po aircon. Kasama aircon. So ito po yung kinumpara namin pag-aaral dito pa lang sa parking. Talo ka na. Ang typical condo, let's would say 35,000, babayad ka pa ng monthly association. Mas malaki po talaga ang sa palagay ko at sa pag-aaral namin na natitipid, no? And hindi lang 'yun eh. Ang sinasabi nga namin, ang pinakamahalaga pa din is yung nasa-save mong oras din. And I think yung oras na 'yun, yung stress, walang katapat na pera, no? Walang katumbas na pera. Walang katumbas na pera. Pero in reality, yung kung talagang itutugma, mas nakakatipid pa din. At ang kagandahan nito, living beach resort house dating pa din yung iyong tinitirahan, no? Matipid sa damit yan. Isa pa yun. Naka-shorts ka lang eh. Kapag lalaki ganun. So, yun po, malaking bagay din talaga. Kaya nga kami na-attract namin to dahil sinasabi namin terminologies, we are democratizing the price in tourism industry na sana sundan din ng maging bukas sa kaisipan din ng mga traditional resort and hotel na i-recognize yung mga remote worker nating mga kapatid na nagtatrabaho din na parang bilang 9 to 5.
So, yun po ang aming pag-explain sa kanila. Sa bagay, may point si Sir Don. Kasi imagine ninyo, mga kapatid, magkano ang isang kwarto kung hotel or hostel yan, magkano isang kwarto kada gabi or overnight. Tapos yung sa kanila is 47 or 18,000 kapag bunk bed lang. Hindi mo talaga yun makukuha ng overnight. More than that's more than 40 plus and 18,000 pesos. Diba? Pero sir, para siguro mas malinaw kung bakit ganun yung presyo. Malamang, yung iba medyo napahawak din sa dibdib nila. Medyo mahal din, 18,000. Mas maganda, sir, ipakita natin siguro. Yeah. Sige ba? Pakita natin. Meron kayong taga-tours. Yan. Ipakita natin. Sino ba yung papakilala nyo? Ang ganda naman yung... Naku, napakita tong picture sa Siargao po yata. Picture sa Siargao. Meron din kasi kami across the country po. Meron din. Sino ba yung papakilala mo sa amin? Papakilala ko po yung via StreamYard. co-founder ko po namin. Pangalan niya po ay si Ray Cuartelon, na 17 years na kaming mag-business partner. Wow. Minsan napapagkamalan na kami mag-joke. Papakilala po namin dahil sobrang magkakilala kami. Ganyan po ang aming buhay. Palitan kami minsan sa Sala Union. Ako sa Manila para alagaan po, tignan yung guest. Okay. Asan po? Si Ray. Si Ray. Kung ready na, via StreamYard. Tito Ray! Ayan. Tito Ray, andyan ka na ba? Tito Ray, magparamdam po kayo. Oo. Wala. So ito nakikita natin sa screen is Ito pong picture ba? Siargao po ito. Ganda naman. Nasa ganda. LU, anong itsura? Ang ganda niyan. Ready na raw sa StreamYard si ready na ba? si Tito Ray. Tito Ray! Can you hear me? Ay, ayan. Ayan na, Tito Ray. Medyo nagkakaroon na tayo ng technical difficulties, pero makakausap natin si Tito Ray. Mag-share ba ng blind item? Ayun na po, nakaubad. Ay, ayan! Hi, Tito Ray! Yan, Tito Ray! Kumusta signal dyan, sir? Okay naman dito. Pa-virtual tour naman ng lugar nyo, sir. Sige. I-ano lang natin yung camera. Okay. So ngayon, bago tayo mag-virtual tour, sir, nasaan kang parte nung hostel? Ngayon, nandito ako sa co-working space. Dyan yung pala itsura. Dami lights. Diba? Nasa Working kami ng iba pang mga guests namin na for long stay. Ayan, yung mga guests, kunwari busy Alas 8 na kunyari busy. Ayaw ba nilang kumaway? Kumaway naman kayo mga friendies. Nagpipigil ng tawa, ayan nagpipigil. Hi mga friendies. Hoy. Usually kasi meron kami mga night shifts sa graveyard. May mga US account nila. Mga virtual assistant pwede dyan, di ba? Marami, sir. Yes. Okay, so yan yung co-working space. Ay, ayan! High pitch talaga. Okay. Okay, so yan po yung co-working space. Ayan, saan pa tayo pupunta, Tito Ray? Panali walang office uniform, naka-swimwear lang. Yes, di ba? Oo. Kahit nga basketball shorts suotin mo dyan, walang pakialamanan. No? Di ba? Ito natin mag-tour kasi usually we practice na yung internet is nandito lang sa co-working space. Kasi magkaroon ng discipline. So, para at least, kung gusto nilang magpahinga, mag-off talaga from online, pupunta lang sila sa room, medyo madilim lang sa beachfront na yun. Okay. So, yun yung idea. We help them to build din yung self-discipline nila about work. Kasi, yung naranasan natin during the pandemic, di ba? Parang naging 24/7 tayo sa work. Yes. So para ngayon, first, the shutdown sa online. So, ganyan namin. So, Tito Ray, ibig sabihin, ang pinapakita nyo po sa amin, how many steps doon from yung mga kwarto ng mga bisita? Ano lang ito siguro? 20-30 steps. Pero nakahiwalay pa rin, Why is it important po na nakahiwalay yung co-working space at hindi nakadikit mismo doon sa mga tinutulugan ng mga bisita para sa inyo? Yes, sa part kasi ng community namin dito, as much as possible, yung co-working space yung pinaka-sacred sa amin. So, ito talaga nag-work, gumagawa ng mga virtual meetings. Tapos, of course, para magkaroon din ng parang get to know yung mga remote workers dito,
gumagawa kami ng area for them na pwede silang medyo mag-usap ng konti. Even yung pagkain, meron kaming area kung saan sila kakain. Ayun. Tapos sa beachfront, yeah. pag merong yung time, we set up a bonfire for them. So more on, talaga siya. It's more on, bonfire. makilala mo yung iba, tapos hopefully magkaroon ng other collaboration. And we'll see kung ano yung mga pwede na pwede sila magka-work with, magkatrabaho, or magkaroon ng business, mga ganun. Yung binibuild. May wellness program din sila to boost productivity. Wow. Yes. How do you do that? Meron po kaming yoga, meron kaming surfing, may pottery po doon. Tapos yun po yung hino-host namin, karamihan po noon, tawag namin community service. Hindi po kami naniningil ng bayad. Kasi sinadya po, in addition kay Ray, napansin namin yung una na merong internet sa room, hindi sila naglalabasan. So para lang din parang napansin namin, mas puro din internet. Gadgets. So ngayon, napilitan sila. Pag sa room din sila, tutulog na lang talaga sila. Pabor din naman sa aming ibang guests kasi hindi maingay. Tama So yun. more on strategic yung aming ginawa doon sa aming lugar kasi malaki siya, 2,000 square meters. No? And for example, yung swimming pool, hindi namin nilagyan po ng internet para naman mag-usap sila. Kasi ko rin hindi ko tubig eh. Kasi po, dati pag may wifi, wala laging... So dito, nag-uusap yung mga tao. So ako, hindi ako kasi po Gen Z, hindi ako millennial, I'm 45. So binabalik pa rin namin, wait, nandito kayo, mag-usap naman kayo. Wala na naman pandemic, lahat naman box. So napipilitan ngayon sila, lalo na rin yung ibang introvert, na makipag-communicate. Marami rin kasi... It's a good thing. And so far naman yung ginawa namin, natuto rin kami sa mga una nga na, hindi sila nag-uusap. Tapos mahihiyain sila. So yung co-working space, common area, yung naging icebreaker namin. Kasi pag nandun sila, nagkakaroon po ng camaraderie. Dahil gabi-gabi, office mate mo. Anong ginagawa mo? So nag-uusap. Walang internet sa swimming pool para hindi ka mahabol ng Isa pa yan. Para hindi ka makapag-TikTok. So ito pong nakikita nyo, dyan po yung aming bawal po kumain dyan, talagang pang trabaho lang. Trabaho lang. Saka marami po rin kasing graveyard dyan. Saka para ma-pressure yung mga nasa katabi mo na, magtrabaho rin kayo. Lahat Yes, pa po yan. Dito, di ba? Parang hawa-hawa, di ba? Kasi minsan nakakalungkot din po pag mag-isa lang din na medyo you don't feel motivated. Yes. So, kami, pasalamat po kami sa aming mga members and guests kasi sila, bumabalik na rin sila. Wow. So, parang sila mismo, balik tayo, 2 weeks ulit tayo doon. 2 weeks. So, it's a community thing Because nagkakaintindihan po kami ng, kahit ako, remote worker ma'am, naiintindihan ko yung mga challenges bilang isang remote worker yung na-work. Ako, minsan, hermit ako sa kwarto ko, kaya ko isang buwan So, parang ganon. May kailangan pa din, sabi nga namin, build a meaningful network sa mga namimit mo dahil sila rin nagpapasa ng project. Yes. So, yun po yung ginawa namin dyan. Tito Ray, andyan ka pa kasi gumagalaw pa yung camera. Ano po Edo. ba ang mga trabaho usually ng mga kapatid natin na na naandyan ngayon sa sa hostel ninyo in La Union? Medyo maganda yung yung lineup niya or yung para yung mix niya. So, we have mga VAs, tapos someone from the call centers, and meron mga IT developer, website developer. Yes. Then, I think yung last nga, medyo nakakatuwa kasi even yung mga main office or head office for banks and accountants, even mga virtual architects, nagjo-join na rin sa community. Tito Daniel, good evening. Okay. Sir, ayan kasi kanina po sinabi rin ni Sir na nasa 47,000 kapag a month, a month kapag air-conditioned and it's a single room. It's a private room, parang ganon. And then pag bunk bed po 18,000, tama po ba? Tito Ray? Yung bunk bed, depende yata siya. Actually, depende siya Tapos we sometimes offer din kasi mga promos para sa mga... So, depende sa season din. Parang gano'n. Kasama na pagkain talaga doon, sir? Ay, hindi po. Hindi. Wala pa Pagkain. Ano po yan? Yung Room lang yan. For long stay, room lang. Kasi doon po sa amin, pwede sila magluto din. So yung kitchen is open. It's a co-living. So lahat na nagstay doon ng long term, especially, pwede sila magluto. Ay, mag-grocery ka. Mag-grocery sila. Tapos nakakatipid ka nagawa po kami ng nagawa po kami ng cabinet na shops na open, tinuturuan namin sila
lalagay nila yung pangalan nila, tapos kunyari, dito si Ito Orly. yung, Tapos yung food nila, so we educate them na yung mga Tupperware nila or microwavable, lalagyan nila pangalan. So merong pentel pen actually yung refrigerator. Wala namang nagdudugasan ng pagkain. Isa po, medyo nakalimutan daw, meron. Nawala sa Yung tipong tinamad magluto. Uy, okay na to, tulog na yan. kinain. Meron din daw, may mga nakalimutan. Well, Okay. Sir Orly, invite mo na yung mga kapatid natin na nakikinig sa Good Vibes na i-check out itong Opo. co-working space ninyo. Salamat po. Iniimbitahan po namin kayo dun sa pagbisita sa amin sa La Union. Kung naghahanap po kayo ng workation, no, o gusto nyo pong ma-experience yung co-working, co-living, no, whereas pinagsasabay yung bakasyon at pagtatrabaho. Yun lang po, Baybayin Hub, La Union, pwede nyo po kami i-check sa Facebook and baybayinhub.com po sa aming website. Okay. At salamat po. Ayan. Maraming Sir salamat. Ray, naandyan ka pa ba? Kasi para ikaw din naman yung mag-invite. Oo. Ay, dito. Ayan. Ayan, si Sir Ray. Oh. Ayan, sir. Wala na sa StreamYard. Nag-swimming na ata. Nandun yata sa may swimming pool Anyways, area. thank you so much Oo. also kay Sir Ray, Sir Orly. Salamat Ayan, po. Thank Salamat you po, sa oras ma'am. ninyo. Grabe Talagang Ngayon, ibang klase. kahit na face-to-face na kakaramihan, marami pa rin talaga kayong Opo, kliyente. surprisingly ma'am, ini-expect nga namin bababa, pero dire-diretso po siya. That's good. So, and I think ito po yung natutunan namin din na pati po yung traditional companies nagiging open. Kasi, napatunayan ng pandemic, kaya pala. So, marami na rin dahan-dahan po na mga traditional companies. At pati call center open na. Na yung mga taga-probinsya, hindi na nila kailangan umuwi pumunta ng Manila. Oo. So, ito din po yung advantage ng pag-setup namin ng co-working and co-living space na kami po yung nagiging kanilang opisina doon sa probinsya. Na hindi nila kailangan magbayad ng business internet na mahal. No? So, from time to time. So, yun po. At I think yung pandemic nakatulong sa pag-educate o napuwersa tayo lahat para matuto sa remote work or... Kumbaga naando na siya, mas napabilis Apo, lang because napabilis of the po. pandemic. Apo. Yun po yung parang aming journey na nakita. Okay. Ganda. Kapatid, ito na si Sir Ray. Ayan, Sir Ray, Sir Ray, please invite mo naman. them. Oo. Yes, doon po sa mga naghahanap ng place to work outside from home or outside sa office na allowed naman. Hopefully you could pay us a visit here in La Union. You just simply check our Facebook and website po. Baybayin Hub. No? Thank you so much, Maraming salamat. Sir Ray. Sir Ray, maraming salamat. Mga kapatid, sa aming pagbabalik, makasama na natin ang inaabangan ninyong tarot reader na si Chucky Chavez. Oras natin, 21 minutes. Makalipas, alas 8. Yan ang ating Philippine Standard Time. Sobrang sandali lang to. Parang kinurot lang kayo ng... Basta. Yan, parang kinurot lang kayo. Mega lang tayo. Isang sobrang maiksing kanta. Syempre sa mga nasa FB Live, hindi nyo po maririnig, but you will be seeing what's happening inside naman the booth. So wag kayong bibitaw, mga bakla! Mga akla! Teka lang, ha? Wait lang. Tugtog lang tayo ng isa sa mga nasa radyo. This is the summer song by Silent Sanctuary. Paso!